Sibya sa probinsya. Aron mahibaw ka sa mga programa o kayuhan nga imong maangkon. Sibya sa probinsya. Inyong makauban si Aldrin J. Sibya sa probinsya. Matag adlawng Miyerkules sa alas 11 sa buntag hangtod sa alas 12 sa uto sa radyo nating FM. Magandang... Kulay na po. Kaya si Ma'am sa sa biliran sa buwan ng Enero 2024. Ang headline inflation o ang pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa probinsya ay bumilis sa antas na 4.9% nitong Enero 2024. Noong Disyembre 2023, ang inflation ay naitala sa antas na 4.0% at 2.8% naman noong Enero 2023. Samantala, ang inflation rate ngayong Enero 2024 ay nagtala ng pinakamataas na antas mula noong Enero 2023. Ang pangunahing dahilan ng mas mataas na antas ng inflation nitong Enero 2024 kumpara noong nakaraang buwan ay ang mabilis na pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages. Ito ay nagtala ng 9.0% inflation at 87.2% share sa pagtaas ng pangkalahatang inflation sa probinsya. Ang nag-ambag ng malaki sa pagtaas ng inflation ng food and non-alcoholic beverages ay ang mabilis na pagtaas ng presyo ng cereals. So, ako talaga masalamatan before ta makalimutan ka mag-facilitate dire sa akong programa karon, no? Ang mga empleyado, mga acting nga empleyado, mga batanon nga empleyado sa PSA Biliran. Si Patricia Ann Pedrosa, si Jackie Lumangco, si Janine Labor. Dahil sila mag-guys na mag-facilitate kay di ko ba may kahibaw di ano inyong reward karon. So kung natin i-welcome kay very technical o sensitibo kini nga issue, no? Nga atong pagkakibod sa atong mga bilirano pag publiko atong gihangyo pagpaminaw o pagtanaw pa atong live. Matanaw din ninyo, no? Live sa Facebook pages sa PIA Biliran, sa PSA, sa Radyo Natin Laval, o sa ay umaapang sa Sibya sa probinsya. Tanaw paminaw ninyo ang maka-feel karon pagtanaw sa Sibya sa probinsya. So, karon atong pangayuan sa iyang report kasi unang kamulong dan isunod dayon ang report ni Rina Villanueva, ang atong Chief Statistical Specialist dari sa PSA Biliran. Ma'am. Okay, samtang atong dito giduhat nga magawas ano to patanaw sa dinyo, no, ang mga data. Okay, nala si Ma'am Rina Villanueva. Magandang umaga sa inyong lahat. Ang Philippine Statistics Authority ay mag-uulat ng antas ng inflation sa probinsya ng Biliran sa buwan ng Enero 2024. Ang headline inflation o ang pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa probinsya ay bumilis sa antas na 4.9% nitong Enero 2024. Noong Disyembre 2023, ang inflation ay naitala sa antas na 4.0% at 2.8% naman noong Enero 2023. Samantala, ang inflation rate ngayong Enero 2024 ay nagtala ng pinakamataas na antas mula noong Enero 2023. Ang pangunahing dahilan ng mas mataas na antas ng inflation nitong Enero 2024 kumpara noong nakaraang buwan ay ang mabilis na pagtaas ng presyo ng food
and non-alcoholic beverages. Ito ay nagtala ng 9.0% inflation at 87.2% share sa pagtaas ng pangkalahatang inflation sa probinsya. Ang nag-ambag ng malaki sa pagtaas ng inflation ng food and non-alcoholic beverages ay ang mabilis na pagtaas ng presyo ng cereals and cereal products na may 23.4% inflation, partikular ang bigas. Nakaambag din sa pagtaas ng inflation para sa food and non-alcoholic beverages ang mabilis na pagtaas ng presyo ng fish and other seafood na may 1.4% inflation tulad ng sapsap. Nagtala din ng pagtaas ng presyo ang fruits and nuts sa antas na 12.3% mula sa pagbaba noong nakaraang buwan. Partikular dito ang saging. Ang pangalawang dahilan ng mas mabilis na pagtaas ng inflation nitong Enero 2024 kaysa noong Disyembre 2023 ay ang mabilis na pagtaas ng presyo ng restaurants and accommodation services. Ito ay may 8.4% inflation at 5.3% share sa pagtaas ng inflation sa probinsya. Ang nag-ambag ng malaki sa pagtaas ng inflation ng restaurants and accommodation services ay ang mas mabilis na paggalaw ng presyo ng restaurants, cafe and the like na may 9.2% inflation. Ang pangatlong dahilan ng mas mataas na antas ng inflation nitong Enero 2024 kaysa noong Disyembre 2023 ay ang pagtaas ng presyo ng personal care and miscellaneous goods and services na may antas na 2.8% inflation. Ito ay may 2.21% share sa pagtaas ng inflation sa probinsya. Ito ay dahil sa mas mabilis na pagtaas ng presyo ng personal hygiene na may antas na 4.8% gaya ng shampoo. Nakaambag din sa pagtaas ng presyo ng personal care and miscellaneous goods and services ang mga sumusunod. Travel goods and articles for babies and other personal effects not elsewhere classified na may 3.5% inflation at purchase of beauty products na may 3.1% inflation gaya ng lipstick. Pagdating sa overall inflation nitong Enero 2024, ang pangunahing commodity group na nag-ambag sa antas ng inflation ay ang food and non-alcoholic beverages na may 9.0% inflation at 82.2% share. Ang mga pangkat ng pagkain na pangunahing nag-ambag sa inflation ng food and non-alcoholic beverages ay ang mga sumusunod. Cereal and cereal products na may 23.4% inflation, particular dito ang bigas. Fruits and nuts na may 12.3% inflation tulad ng saging. At milk, other dairy products and eggs na may 4.2% inflation, particular dito ang condensed o evaporated milk. Ang pangalawang commodity group na may pinakamalaking ambag sa pangkalahatang inflation nitong Enero 2024 ay ang restaurants and accommodation services na may 8.4% inflation at 7.7% share. Ang pangunahing nag-ambag sa inflation ng restaurants and accommodation services ay ang restaurants, cafe and the like na may 9.2% inflation. Ang clothing and footwear, ang pangatlo sa may pinakamalaking ambag sa inflation sa probinsya nitong Enero 2024. Ang commodity group na ito ay nagtala ng 4.6% inflation at 3.6% share sa inflation ng probinsya. Ang mga pangunahing nag-ambag sa inflation ng clothing and footwear ay ang mga sumusunod. Footwear for infants and children na may 6.9% inflation.
Footwear for women na may 5.6% inflation at other articles of clothing na may 5.3% inflation. Sa 13 commodity groups, 8 ang nagpakita ng mas mabilis na pagtaas ng presyo nitong Enero 2024. Ito ay ang mga sumusunod: food and non-alcoholic beverages na may 9.0% inflation, alcoholic beverages and tobacco na may 4.6% inflation, clothing and footwear na may 4.6% inflation, furnishings, household equipment and routine household maintenance na may 3.4% inflation, information and communication na may 0.4% inflation, recreation, sport and culture na may 5.0% inflation, restaurants and accommodation services na may 8.4% inflation, at ang personal care and miscellaneous goods and services na may 2.8% inflation. Nagtala naman ng pagbaba ng presyo mula sa 0% inflation noong nakaraang buwan ang financial services na may negative 0.1% inflation. Nagtala naman ng mas mabilis na pagbagsak ng presyo nitong Enero 2024 ang transport na may negative 2.7% inflation katulad ng gasolina. Samantala, ang mga commodity groups na nagpakita ng mabilis na pagtaas ng presyo, ngunit sa mas mabagal na antas ang mga sumusunod: housing, water, electricity, gas, and other fuels na may 0.1% inflation, at health na may 1.7% inflation. Nanatili naman sa kanyang antas ng inflation noong Disyembre 2023 ang education services na may 0.5% inflation. Sa mga pangkat ng pagkain sa probinsya ng Biliran, nagpakita ng mas mabilis na pagtaas ng presyo nitong Enero 2024 ang mga sumusunod: bigas na may 29.3% inflation, at milk, other dairy products, and eggs na may 4.2% inflation, particular dito ang condensed or evaporated milk. Nagpakita naman ng pagtaas ng presyo nitong Enero 2024 mula sa pagbagsak ng presyo noong Disyembre 2023 ang mga sumusunod: meat and other parts of slaughtered land animals na may 0.7% inflation, particular dito ang karne ng baboy, fish and other seafood na may 1.4% inflation gaya ng sapsap, at fruits and nuts na may 12.3% inflation gaya ng saging. Nagtala naman ng mas mabagal na pagtaas ng presyo nitong Enero 2024 ang mga sumusunod na pangkat ng pagkain: mais na may 29.3% inflation, flour, bread and other bakery products, pasta products and other cereals na may 3.9% inflation, oils and fats na may 4.2% inflation gaya ng mantika, sugar, confectionery and desserts na may 2.4% inflation, particular ang asukal na pula, at ready-made food products not elsewhere classified na may 6.0% inflation gaya ng spices. Nagpakita naman ng pagbagsak ng presyo nitong Enero 2024 mula sa pagtaas ng presyo noong Disyembre 2023 ang vegetables, tubers, plantains, cooking bananas, and pulses na may negative 2.8% inflation, particular dito ang sibuyas. Ang purchasing power of peso sa probinsya ng Biliran ay naitala sa halagang 0.82 centavos nitong Enero 2024.
Ito ay mas mababa kumpara sa buong halaga ng peso noong 2018. Noong Disyembre 2023, ang purchasing power of peso ay naitala sa halagang 0.84 centavos at 0.87 centavos naman noong Enero 2023. Ang monthly data ng inflation para sa all-income households at bottom 30% income households ay inyong makikita sa website ng Philippine Statistics Authority. Maaari rin itong ma-access sa mga links na naka-flash sa screen o sa pamamagitan ng pag-scan ng QR codes na nasa screen. Dito po nagtatapos ang aking paglalahad ng antas ng inflation o pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin at serbisyo sa probinsya ng Biliran para sa buwan ng Enero 2024. Ang Philippine Statistics Authority ay lubos na nagagalak sa inyong paglahok sa press conference tungkol sa inflation sa probinsya ng Biliran. Salamat at magandang umaga sa ating lahat. Dagan kayo salamat, Bel. Ako makita, no, nga ang bintang, parang gap, no, sa inflation rate, i-compare na po sa December 2023 is only 4.0. Magkainin mo din sana siya sa 4.9. Pero kung atong ikumpara ang January 2024 against January 2023, usa ka tuig. No? Ang usa ka tuig na bintang sa paglihok sa presyo sa pagalitan o mga serbisyo. Ang January 2023 is only 2.8 against 4.9 sa after sa katuig. Pero ang Enero 2024, na-diferensya, no, nga 2.1. Halos ka to nga ang increase sa mga presyo sa pagalitan o serbisyo sa probinsya sa Biliran sulod sa usa ka tuig. So, ako may klaro. So, karon mo, ay ito tumapangutana. Sa Mandret, ikaw una pangutana din. Hindi ka mangutana. Ikaw, boss. Muna ka pangutana. Kasi tigot ang mangutana o diyan na lang kumangutana. May gutag sa atong nagsubaybay ng atong kapihan sa Biliran o ang Biliran Inflation Report Press Conference na ibigay karon din sa opisina sa bagong opisina sa Philippine Statistics Authority din sa probinsya sa Biliran. Dako kini kayo og kalabutan sa atong tinadlaw-adlaw nga mga panginabuhi tungod kay nag-islot kini sa paglihok sa mga presyo sa atong mga paliton nga o mga serbisyo nga sa kita nga mga mismo nga bisan kita nagsundo dahil na siguro nga itong nagpakabuhi adlaw-adlaw sa kalsada ako ibini nga kinahanglan nga masayod ta. Ang akong kumunta naman para na yung masayod ang publiko nga karon nagtanaw ning atong live nga press conference nga naman nga ano na may paglihok pag-usap-usap sa mga presyo sa mga paliton o sa mga serbisyo. Okay. Sige. So, natural talaga, sir, no? So, ang ato ang CPI, so, in macroeconomic indicator, bisag asa ka na mga statistical office, importante gayud ang consumer price index nato. So, gigamit kasi ni siya nga tool sa ato ang government as well as the central bank kung kahibata gigamit sad ni for monetary policy. So, kami sa PSA nag-collect ni sa usa ka buwan kaduha ani na mga presyo nga naa sa amo ang market baskets. Okay? So, may ada mi gingon nga kanang market basket. So, kana siya nga market basket na adinha ang mga sample of goods and commodities purchased by the household, commonly purchased by the household. So,
kini siya nga CPI namo nga market basket na develop ni gikan sa mga surveys pod na gikandak sa PSA, particularly ang Family Income and Expenditure Survey, kung unsa to ang gipalit nga kasagaran sa individual o pamilya, kung unsa to nga kasagaran na mga commodities na ilahang gipalit, kay mo may ilahang gikonsumo. Okay, so gikuha sa dinamo siya gikan sa survey namo sa Commodity and Outlet Survey na gikandak pod sa PSA. Kung unsa to siya na mga serbisyo, commodities nga commonly purchased by the household. Okay? So kini siya nga kalihukan sa PSA. Damo ni siya giagian actually. So nagkandak pod mi og kanang gitawag namo nga survey of key informants. So naami historical data kontahay when we rebased our CPI from 2018 to 2022, we conduct survey of key informants. We visited the store managers, the sellers, the proprietors to determine kung unsa ang mga commonly purchased goods and services na gi-availed sa ato ang household. So gikan ana nahimo na ang amo ang market basket. Nahimo na amo ang market basket sa 3C ka commodity groups na ato ang gihisgotan kaganina, di ba? So gikan ni ana naadin ha ang mga commodities na kolektahon sa PSA kaduha sa usa ka bulan. Ang first outlet and second outlet nga naa diri sa Naval, and other 4 outlets for other municipalities. Okay? So, naata ani mga stores, mga tindahan nga dito lamang jud na namo kuhaon na siya ng mga presyo. So, natay permanency of outlet. So, dili mi pwede magbalhin-balhin og outlet kada bulan. So, kung unsa to amo ang outlet, nag-determine namo where that commodity namo i-price throughout the survey. If it is still available, stock in that outlet, dinhara na namo kuhaon. Okay? Para may consistency ta sa ato ang prices, no? So, meaning dili mo ka pugong magtaas sila ng presyo. No, dili kay we get the retailer's price. Kay this is a retail price index man at ni. Oo. So this the retail prices. Sa meat products ba? Yes. Di ba the government has di ba there was an EO? Yeah, Oo. So that is for the live hog per the live weight. Oh. So we get in our commodity for meat. So kung naka-specify dito, we have the chop. Pork chop. Oo, pork chop. For example, how much is the kilo of pork chop? Or how much is the kilo of meat and bones? Meat with bones. Ana. So kana siya under sa meat, it ninggawas nga pork chop is the commonly purchased meat kung sa baboy, pork chop. Or commonly purchased by the household or individuals ang meat with bones. So, kana lang siya kung unsay nasa amo ang market basket, mora na siya kuhaan namo og presyo. So, other than that, na wala sa amo ang market basket na amo ang na-determine, dili na namo siya i-price. Kay ang amo pang gikaingon kaganina, this is a sample of goods and commodities that is commonly purchased by the household. Oo. So, kaya po siya mag-iba-iba. So, it's kuan naman talaga na yung presyo natin is talaga siyang mag-iiba-iba. No? Mag-iiba-iba talaga yung ating mga presyo. So, it's normal. It's normal talaga na price changes. No, it's normal. So that is why the office need to report this inflation, knowing kung ano na yung price situation. Normal na talaga increase ng increase? Yung ating pong survey, sir,
this is the result of the survey that we collected. So, ito lang din po yung pinapalabas namin from the survey that we get. So, if it says na it had increased, so we have naman the data that it shows that it increased. That it has increased. But sa sunod na kita nga makakabati kita na permi minto. Yes, oo naman po, sir. Oo, because knowing that fuel prices in the world market has also increased, so it affect also or other that uses the fuel. So talagang tataas siya. Bisan gani sa matanaw ka sa Facebook. Bisan kung paugma adlaw sa paghigugma, adlaw sa mga sing-sing. Flowers. Yun na maging nila pag-greet ang mga nagmahal kuno kay kita dapat mahalon ka no. Pero doon na nila pag-greet ang mas mahal pa gid kaysa sa ato. Mas mahal pa kung ang bugas, ang kuryente o ang tubig. Then we have then ingon nga bisan ang Bangko Sentral na gamit sa result para sa ilang mga monetary decisions. Yeah. Then si Alden na ingon nga unsa ba pirmi lang bagyo siya mataas. Pero ako nabaka ko nga taas gyud, no? Ang gintang sa usa lang ka tuig from siya nga 2.1% na pag-increase halos modoble ang presyo sa paralitong din sa probinsya sa Biliran. Mauman ako. Kumusta ang inflation rate sa regional level? O ang inflation rate sa national level. Kung ang tanan ba yun, kung kita lang ba ang nagminahal? Or apil ba sa tibok region ba? Nagmahal ba ang presyo sa tibok region or sa tibok nasod? Kay i-compare na ito mga ITO para sa atong meat, live hogs na to. Ang presyo sa itong gamit sa merkado is 340, 300 ang presyo. Pero nakatanaw ko dito sa Tacloban, sa Ormoc City. Dito mismo sa meat shop, nasa presyo sa ilang catering baboy at 240 pesos. Dako kayo ang bintan. So, kumusta man ang inflation sa region-wide against sa atong inflation sa probinsya sa Biliran? Tingnan kita na dulian ang presyo. Ang sa ubang lugar, barato, or sa nationwide na presyo, no? Kay mayon bitaw sila na makabasa sa Facebook sa mga yango nga nawa man tay tubig na naman tay falls, ang ito manila naman sa tubig na wala man tay makita na falls dito silang doon. So ano kung ang presyo ba sa atong pangalito din kita ba nagmahal? Or ang hasta ba na affected ba siya tungkol kaya mahal ang presyo sa region or ang sa national level? So please note po na yung pong ating inflation, it's the year on year rate change ng ating CPI, ng ating Computer Price Index. So, kung titingnan natin yung ating results, kasi kinumpare nyo po in January 2020 through to January 2024. So, in January 2023, our inflation was 2.8%. And in 2024, our inflation is 4.9%. So, dito ho sa ating, in 2023 ho kasi, mababa yung ating inflation for food and non-alcoholic beverages. So it was a negative 0.7% inflation in January 2023. Malaki po ang weights ng food products. Okay? Malaki ang weights ng food products. So sa pangkalahatang inflation, pag malaki yung nasa food, mataas talaga yung inflation. Oo. So pag mataas yung ating inflation, also our peso will erode. Diba? So our peso also will erode. So it shows here that in our 2023 results, our food and non-alcoholic beverages inflation is negative 0.0%, negative 0.7%. So, mataas ang inflation natin last January was doon sa housing, water, electricity, and other fuels. That is 9%. Kasi, dito kasi sa food, yun ang sinasabi ko na malaki yung weights niya sa food. So, kaya po, pag lumiit siya, so mas
ano din, maliit yung kanyang inflation. Oo. So sa region for 2020, for 2024 in the region, we are the second highest among the 6 provinces in Eastern Visayas. Kasi nga other provinces has maliit kayong kanilang inflation rate as compared sa atin sa biliran. So nakita nyo naman po when we do the reporting kanina na yung ating food and non-alcoholic beverages for January 2024, it's 9.0% inflation for food lang po yan. So, iyon po. So, hindi naman sinasabi na mas mahal dito sa biliran as compared to the other provinces kasi magkaiba yung ating market baskets. Magkaiba yung ating market basket. So, sabi ko kanina, we did a survey kung ano yung commonly purchased by the household, yung commodities and services commonly purchased by the households. Iba din po yung market basket ng ibang probinsya. Okay? So, pero, in all considerations, meron talaga siyang, by commodity group, magkaiba po yung kanyang weights by commodity group. So, yung weight na yon that is attached to the commodity, like the food and non-alcoholic beverages, attached po yung value na yon to indicate yung relative importance ng commodity na nasa ating market basket. So, nasa itong market, sa itong food basket, no, sa probinsya lang sa biliran. Oo. So, most like, ang yung naadin hais ang bugas na yun, no? So, syempre, na talaga na sa ato ang market basket, ang bugas. Natay fish. Oo, natay fish. May ada. Makita ba, naapa sa inyong survey, ang hinunggan nga nun increase kayo. Sa makaiwan na tanong sa dito sa akin, siguro ang ilang hinunggan mag-increase is, may mahal ang gasolina. So, we have to take note, ang gasolina is isa sa mga wala mo, di ubos siya ang presyo sa gasolina. No? Wala mo increase ang gasolina. So, sa inyong survey, makita ba, kung sa hinunggan, sa pag-increase sa prutas, sa isda, sa bugas, kaya niya agricultural, province, ng tayo bugas, ng tayo umahan, ng tayo prutas. Actually, we don't get the reason as to ba't tumaas. Oo, ba't tumaas. So, though sometimes nagtatanong naman kami, ba't siya tumaas? So, minsan nagsasabi naman yung mga store owners, proprietors na nagtaas gikan sa ilang gipalitan. So, they will also have to price kung pila po ng ilahang napalit na. So, mo-increase talaga sila. So, and wala naman kaming kinalaman doon if magtataas sila ng presyo. Basta, as long as yung specification ng commodity is nandyan sa store na yan, kung ano yung price during our survey, yun yung kinukuha naming price ng commodity. So, yun din yung nire-report namin kung ano yung price na nakuha namin, na nakolekta namin from the outlet, from the sample outlet or yung sa tindahan kung saan kami kumukuha ng presyo. Ma'am, itong factor na ito, itong African swine flu, does it affect really the inflation rate, particularly here in Biliran? In my own opinion, maybe. Kasi nagmahal yung ating prices ng meat. Kasi hindi tayo maybe one. Oo, maybe one. I don't know with the agricultural offices natin kung di ba kasi in Biliran there was na hindi tayo tumatanggap, nagpapapasok ng So, yung ating mga kinakata, it's most mga backyard. Di ba? Mga backyard. But according to itong mga magbaboy natin, kayang-kaya na supplyan ng kari ng baboy ang mga Biliran. So, maybe it's for the it's for the intervention now of the policymakers on how they would ease prices on meat, no?
So in PSA we don't give we don't kay it's it's with the with the local policymakers on how they will make interventions to have price stability in the province. Can you share, ma'am, any initiative or policies being implemented to mitigate the impact of inflation and of the residents of Biliran? I am not in the position to answer, but our statistics will somehow help our policymakers, who's now in the administration for an informed decision making, because we can provide them the data, the insights, for the policymakers to make use of this information to make informed decision that would align with the needs and the preferences of the population. They can maybe also it would help them, these results of the inflation in the province would help them identify priorities, because our survey CPI will help the policymakers understand kung ano yung mga issue, ano yung that is most important to the public, among yung sa result natin na ipakita ngayon. So by knowing the priorities, kung ano talaga yung lalo na kasi it would really affect yung sa mga low income household, pag mataas yung presyo, it would really affect the low income households natin. And also it would naman doon sa mga tao, for the people, on how they will now allocate their resources na yun lang yung kita nila, tapos ganito na kamahal yung mga bilihin natin dito. So kanina I said nga, this is the peso worth now, it's only 0.82 o 0.82. So if you buy that 1 peso in 2020, if you buy that commodities, that sample of goods and commodities in 2022, that is 1 peso, how much that goods and commodities now worth? So it's already it's already 121. So it's already, so we have to because our index number is it's 100. So we have to multiply our 1 peso by 100. So you will need 121.30 pesos to buy the same goods and commodities na you buy in 2022 nga 100 lang siya. 100. Oo, nga 2018 pala, in 2018 nga 100 lang siya. So diba? So it's more than 21% nga increase of price of the goods and commodities na ang gi-increase from 2018. So it's pretty big, that is 21.3%. So imong 100, kinahanglan na kag 121.30 to buy the same goods and commodities na imong gipalit in 2018. So that's how we analyze the purchasing power nato karon. Kay taas na by 21.3%. May connection siya sa pagtaas o pag-ihog sa presyo sa kandidat sa atong food basket o ang atong peso. Kaya karon 22 naman lang. Ang makita na to nga diri sa inyong data nga gihatag sa amo nga number 1 gid nga isang major source sa pag-ihog sa presyo kining pagkaon, di ba? Kining bugas, isda o kining mga fruits.
Murag kabaliktaran yun nga, atong bitawan ba, ang Biliran is an agricultural province, gani, pila ko katuig, ang nakalawat o pasilunong ang ating probinsya, tungkol kay natay surplus sa bugas. Pero kabaliktaran, tungkol kay mahal ang atong bugas. Dili ko kumutanda kung sa ang mga rason tungkol kay dili naman na inyong concern, kaya inyong pag-monitor naman yun. So hopefully, this is just dili nila kumutahan ako, daghang yung tanong karoon ng mga local policy makers, mga legislators. Hopefully, makita nato nga naman nga taas ang bugas, nga ang Biliran, rice producing excess yun, kay na wala ito nga nakagawa na ko sinugod kay natay surplus bugas. Hopefully, hindi ako pangutana, ako nang ipangutana ngadto sa, o ako nang i-raise yung concern ngadto sa mga atong policy makers, kay matod pa ni Ma'am Rinabel, manig kami dito sa atong mga local policy makers, mga governors, mga mayors, mga sangguniang panlalawigan, sangguniang bayan, nga unta ini gamiton, hopefully, para makapanday ka o mga balaod na ano yung ani man nga taas pa ang presyo sa bugas nga unta ang Biliran nagkuhan man siya surplus sa bugas gani mo baligya pa ta sa uban kung galing ko sa merkado ka kita kay kawan ta ka nagdiri ta mo bugas gyud mo kaon na kita mo ingon sila nga ang bugas ni Santo ingat po sa lain lugar pagpalit mahal na. Sumala, usap mo lang rason nga unta tatawag nga nganong pagpalit mahal pag ngadto barato. Unya ako ning hangin sa mga local legislators, local executives sa probinsya, namati man ta. Nga unta kahatagan nila tong solusyon nga ngano man nga taas man ang bugas nga daghan man bugas. Dako ko ni siya nga impact ngadto sa atong mga kaigsunan labi na sa kanang lisod ang pagkabuhi nga kanang magsalig gyud sa kada adlaw makita bisan kaya kita ng trabaho sa mga nanay na empleyado sa gobyerno mamisod po. So akong balikon hangit din nato sa atong mga policy makers, sa mga local legislators, local chief executives nga namati karon unsaon masulbad kini o mahatagan og solusyon kay kabaliktaran gud ang hulagway sa probinsya kay nganong kasang bugas bisan kanya ang isda, di ba? Bilang nato ko ng isda, kay medyo sisunan man ang isda. Pero kaya yung bugas, kailangan tao kahumayan, pero ano, siya doon ang pinakataas. Sumaro to ang akong silbing suggestion. Dugang pa makatawa tagos no kay kita nagreklamo galita kay niya sa Facebook na video na nakag-green ang mahal na bugas, tubig, kuryente. Kita ako sa dami ba sa nato nga mahal ang kuryente kaya lagi na ang mga kay tumuna pero kita sa Luzon may palit ako ta sa Luzon. Mao istorya ha sa atong mga para mga farmers nato, mga rice producers nato kay ilang gibaligya ang atong bugas nato pagawas mo gibaligya sa uban bida sa gawas di palit na pud nato diri sa Biliran ang atong balik ang bugas kay ngani ako nakita ko bugas na ganihang buntag sa'yo. Kaya asa ko magpalit, nagtagabukid ko haloksoon ko. Nakita ko bugas sa loksoon, walay bugas. Dili na ay bugas nire, gikan sa nabal, gikan sa umok. Ha? Bugas gikan sa umok, gipalit ko sa nabal, gipalit ako sa nabal, sa bugas na gikan sa umok, gipalit ka sa bukid. Nakatawa ko. Nakatawa ko. Sana dili ka magreklamo, nga nga naman na ang kuryente mahal, manatay sa tumunan, may palit ang pili ko, nga tulad ko sa Luzon. Kaya kita galing para tanong sa humay, atong ibalik niya, ipalit ako tagbugas, ganyan sa umok. Diba? Atong ibalik niya, ito ako sa bukid. So, muna siya ang itabo no, sa atong kwan, ay nung nagmahal, kaya nag-round na siya dito. So, kanin siya, atong mag-compare. Di ba naka-experience ang probinsya sa Biliran, sa katong Lasuna, si Beth Bubay, magpaping mahala, may abot og 700 ang kilo. Pero ang Naval, wala ka. Karon sa Naval, wala ka na-experience. Sa mahal kayo ng sibuyas sa Dubai, tungkol ang Naval, congratulations sa lungsod sa Naval ni Mayor o ni Lawrence, ang atong mao sa Naval. Kay September pa lang nagprograma sila sa murang sibuyas. Nagtanong sila in September o sibuyas Dubai kay nanghanig daan sa posible nga mutaas pag Disyembre. So, imbis ang mga negosyante nga nagtanaw na kay musla na ito, pamahalan ang sibuyas.
wala kung ginapugan sa Naval, kaya nag-produce sila o barato ng sibuyas sa tag 170 per kilo. So, imbis mo balikan sa 250 sa baybay, mura na pugan, kaya di ay nakapugpuan ng hapindaan ang Naval. So, kung siya, mga nagtagig politigos nga, ako nang po siya ipagtanan ni Nobel kung nasayod na ba ang atong mga sangguniang mga LGUs, ang mga local chief executives, ang atong mga sangguniang bayan, sangguniang pagdalawigan, ang atong gobernador. Sa atong estado karon nga, imong gaano kamahal ang atong paraliton kumpara sa region, para sa national nga mga presyo. Kay ang bugas gani na ang akong nagtrabaho sa amo ning imong gaano ang ama wala na lagi baligya ang bugas NFA. Kaya ang bugas kuno ang gantang karon is kapin 100, para 150, 135. Di ka palit. Nalangtana ko sa bakit sa bugas, it's 27, 28, siguro utahon pa na itong resmid. No? Kaya mga 2829, yung dyan na. Mauna akong napautahan, 272829. So, kung utahon mo, resmid pag-itingalin. So, na-empleyado na yung na mahal naman ang bugas, kita ka pa rin, mag-kuryoso na lang naman siya. Empleyado sa gobyerno ha, mag-umana lang. So, hain karon ang atong karong pan, kung hain na karon ang atong mga lawmakers, no, ang atong mga SB, atong mga SP, kung makatratar ba sila karon yan, atong problema, okay lang ka, kapalit-balit pa ka. Pero nalagang empleyado nga, duma na lang siya, kaya kapalit sa bugas. Kunsa na lang ang lisod bigestanan. So, nakakaabot na ba na nivel nga to sa mga nahitunggan, kay himuon ang kanin nila nga basehan. Sa ilang himuon ng balaod, sa mga preparasyon, kung nakapreparar ba sila, kung hain sila karon nagpreparar yan nga, para sa, di ba magkakal kayo ang mga lumilyo? Actually, PSA released data for inflation 5 days after the reference period. So our NS would meron siyang ginagawang press con to report the inflation sa tibok Pilipinas. So likewise, we were given an order also to report the inflation in our respective provinces. So, kakasimula lang natin ngayon to report the inflation, but our policymakers, our mga local development planners can check related statistics on inflation doon po naman sa aming website. So, it's user-friendly naman po yung website namin. So, if they would like to have an informed decision using these statistics, they can make use of the data doon sa aming, na nasa aming web. We also issued press release, special release on price statistics. So, like you, sa inyo po, like PIA, we even distributed copies po ng aming mga press releases, ng aming mga special release. So, yun lamang po yung So, we actually started our report today. So, maybe they can now start, and for other LCAs na meron talagang they have a visioning na ganito ang mangyayari. It's maganda po yung maganda yung initiative na nagawa, na fino-foresee na nila na muabot ang panahon na magmahal ni siya. So it was a good sharing kanina na sinasabi mo na ang sibuyas gipangandaman. So it was a good initiative, promoting economic development and maybe also they would support yung mga small businesses natin dito sa Naval. Okay, ma'am. My last question. What steps are being taken to ensure that essential goods and services remain affordable for the residents of Biliran despite of inflationary pressure? We could not say kung kasi we just collect the prices from the establishments. So maybe if our local planners, our mga local development planners, they will try to tingnan nila yung ating
kung meron ba tayong mga economic plans, economic development plans, yung mga support natin doon sa mga small businesses natin dito sa Naval or in any municipalities. Of course, maganda naman yung ating infrastructure na, di ba, yung mga farm to market roads na natin. So maganda naman siya. And maybe tingnan din natin yung kung ano yung priorities din nila. Yung priorities din nila. So nakikita natin doon kasi it would also support doon sa economic development natin kung isa yun sa mga priority ng ating mga planners. Okay. Mga tanong ka tayo. Last na po. Last na question. Okay. Yung sobrang natagyo sa kaoras. Ang pamatanan na ko this is not, dili siya mula pamatanan na ako ning pamay ko sa imong suggestion. Especially nga, para nga ito sa mga panapod sa mga konsumidor. Di ba humanong tanong-tanong kung sa kaangay waton sa atong mga legislators, sa atong mga babalaod, sa atong mga local executives. Kung sa kay angay buhaton ma'am sa atong mga yanong ang mga lumulupyo, ilabi na sa pagtaas karon aning presyo. Ni mga presyo sa mga palaliton, aning bugas, aning okay. Kada pamilya, kada katuloy kita pagkaon sa ito, mayroong atong kuwan. Unsa may imong ika-sugyot ani nila sa kanaghanan natong mga tirano, dili pa mo kusik-kusik, labi na kay matod pa nimo ang balor sa piso, 82 centavos na lang siya. So, murag makita na to nga ang murag kalisorbit siya. Tinuod niya yung data kay galing niya sa kutong dito sa video mata, may ingit ang mga kasagaran nga alatas ang presyo, mag-isip kita karon. So, unsa man ang imo ikasugyot sa atong mga mga biliranon nga nagpakabuhi yun ilan sa ilang adlaw-adlaw nga mukita sila sa ilang pakabuhi sa pag-adlaw-adlaw, lang magsikas, mga uma, mga inisda. Kung unsay epekto ani sa ila, unsa itong ikasugyot para sa ilan? Iyon na, sinagot mo naman sir, so kailangan magdaginot, Actually, kanang dako kasi ang significant impact sa inflation, dako ang significant impact sa inflation, labi na sa mga low-income families talaga. Kaya typically, they will spend man higher, they will spend higher in proportion to their income, diba? So, palit sila mga essential goods and commodities. So, other commodity, dili na sila mupalit kay unahon nila syempre ang pagkaon. Unahon nila syempre ang pagkaon. So, labi na sila na mga low-income households, they are vulnerable yun nga to sa mga price increases. Syempre, hindi ba, makakuanta nga. Mahal na pod. Pero kay syempre, ang mga namaligya, mo pamahal sad sila, mo increase sad sila kay ning mahal ang ilahang pagpalit. So mo sa imuhan ang giingon sir, magdaginot, magdagin. So dapat matuto tayo kung ano lang yung dapat bilhin. Sapat lang para sa atin, Oo, kung unsa lang importante para sa ato, mo lay atong paliton para tawag ni ini. Sa uban ng mga sa uban nato ng mga commodities, ang malitay recreation, kay the money, our income is only enough para lang sa pagkaon. So, mao kasi siya ang pinakakuan. So, gigitanaw kasi na mao na siya ang pinakakuan na nganong nataingon ani nga data para makita kay ang impact sa mga low income families kung taas ang inflation is dako talaga. So, lisod kaayo nga mag-meet ang ilahang mga panginahanglan nga maura na ilahang kita. So, maybe it's our result is out. Okay, the inflation for biliran is out.
Sana. Maganda kasi yung ating bayang poverty incidence for the first quarter, no. So, because also merong intervention din na ginawa yung ating mga policy makers, pero yung titingnan dapat is para doon sa mga low income families. Okay, boss, no? Doon sa natubos sa mga families, no? Sa atong mga miyembro sa pamilya, kung mga unta, kahit pamilya nga magkakarag ka ayun sa lamisa, nagkakupo na ang tagak. Kung ka ng brains ngayon, hindi po, anong tigumo na siya sa tanang pamilya, kailan pa nakahumil sa uban ng pamilya. Dahil naamoy maghukad, no, sa atong pamilya nga, daghan kaayo pag ano pa din mahulog. Ayaw ninyo paghukad o daghan. Hukara ang tutong sa makaya pagkaon, kumakuha nga lulugang. Then bisan sa atong mga empleyado sa gobyerno na catering, no? Pakanong tag-libre catering. Makita na ito, kung paghugan daghan kaayo, himan-himan dili mahurot. No, dili mahurot. Wala yung kaong yana sa ilang. Ang adto na siya malabong, mga ito sa pasaw. O ilang sa pasaw, anong kanyungan niyo? Oo. Maayo ka, kung ang ano hukaro, no? Bisan sa empleyado, sa gobyerno, bisan pag-libre na siya, magpatag kasing-kasing nga magpaid ka. Nakana nga sobra na ko, dili nakaulong sa tao. Mapwede pa na siya ipakaon sa laing tao nga wala nakapil sa libre nga gipapinter. So wala siya ang atong ikatawang lang, no, sa atong kalisigaron sa mahal nga paraliton. Kung ano na yung congratulate no, dugang pa na girl na naghatag, nagbalik na ito 20 pesos na kilo sa bugas. Ang lungsod sa biliran. Congratulations sa inyo diha sa Liber ay ang Municipal Agriculture Officer, si Liber Antonio. Kung sa ilang mayor, Mayor Mayra Cabrales, kay nakabalikan ka. Pero hindi sa para sa tanan ang 20 ha. Nalang sila identified beneficiaries ang mga identified lang. Ang may limit po lang, mapalit nila. Para lang din makahatag sa marato ng bugas. So, mga siya, ako na pangalan sa closing statement sa Renagan para pagtapos sa pagtapos. Okay, sige, maayo. Daghang salamat. Daghang salamat sa inyong pag-attender karon sa amo ang pinakaunang inflation report dinhi sa probinsya sa Biliran. So, let us always remember that behind every statistics maeda gyud siya istorya, ano? Na maeda gyud siya istorya kung unsay nakita nato ani na ng mga numero. So, in the pursuit of our economic stability, let us remain steadfast in our commitment to equity, to justice, and even shared prosperity, no? So, together kita tanan dinhi sa probinsya sa Biliran, we can build a future where inflation is no longer a barrier to the well-being nato dinhi sa Biliran, and hopefully prosperity para tanan sa ato. Pero so next month pala I will see you again for our inflation report for the month of February. Thank you very much and good morning. Okay, thank you very much. Now, sanglit kita, dili lang kay para sa atong mga local legislators, kita po mismo nga mga households, mga miyembro sa pamilya, kada individual matabang ta nga sa pagdadinot, no? Para maibanan, mamibigay ang nalisod nato, kay dili lang sa atong ginikanan, sa atong mga pamilya, kundi kita mismo nga mga miyembro, mga apektado sa kalisod. So, tungkol kay nasabda naman nato ang dagan sa presyo sa paraliton sa probinsya sa Biliran. Pasalamat na lang ta diri sa atong mga guwapa, mga batanon, mga abti kay tanan nga nag-facilitate diri sa PSA, no? Si Jen, si Patricia, si Jacqueline, si Monica, si Janine. Then sa atong mga miyembro sa media, si Rodolfo Jr., si Aldrin, si Joanne, ako man si Pigos, kung saan ko po, no? Salamat kay, kung sa atong mga sumitig paminaw, daghang kay salamat sa inyong pagpaminaw, minaw mo, kato, may nakatunan mo, mga tabang po ang kada individual sa ato, na maibsan ang atong mga kalisulitis sa probinsya sa Biliran. Again, kaya salamat sa inyong pagpaminaw, mayang adlaw sa kanila. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas.